Inaabandona na po ng mundo ang China base po sa balita ng mainstream. Ang nakalagay dyan, Sky News Australia. Ang umaabandona sa China, mga kaistorya, mga naglalakihang global investors at makikinabang dyan literal ang Pilipinas. Ang dahilan nito, mga kaistorya, ay hinambalos ng presidente ng Amerika na si Donald Trump ang China ng napakataas na taripa. Isipin po ninyo, 145% na ngayon ang taripa ng Amerika sa China. Napakataas, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na ihahatid ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like. At sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong klase ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Base sa nababasa po ninyo, yan ay lihitimo ha. The world abandons China in a spectacular display of loyalty to Donald Trump. Pilay dito lalo ang China. Bagsak na nga ang ekonomiya nila. Ganyan pa ang ginawa sa kanila ng Amerika. Ito pa, Investopedia. Manufacturing already moved out of China. Now, where will it go? Yung mga lumayas po na manufacturing companies, mga global investors na yan, mga kaistorya, sa China, ang target po nila ay ang Southeast Asian countries. Bakit? Kasi po mga kaistorya, para makaiwas sila sa mataas na taripa na yan ni Donald Trump, kailangan nilang lumipat ng ibang bansa. Dahil yung tatak ng pangalang China kapag ka nakakabit sa isang produkto, may pataw yun na 145% na tariff. Ganun yun, mga kaistorya. Utak-utak lang yan eh. Siyempre, mautak yung mga investors tayo, mga naglalakihang negosyante yan. Natural, ang gusto ng mga yan, kumita, hindi bumagsak, at natural, ang target ng mga yan, bumenta ng marami. Paano silang bebenta ng marami? Ay samantalang nangungunang ekonomiya sa mundo, ang Amerika, natural, unang-unang target for export, ang Amerika. Ay papaano kung may taripa na ganun kataas? Apektado yung mga negosyante. Ipapanood ko sa inyo ang isang video clip mula sa mainstream at mula sa isang vlogger. Ito po mga kaistorya, pakinggan po ninyong mabuti. Ito isang ebidensya na totoo ang sinasabi natin. Donald Trump has just done it and the results are astounding. China is being left out in the cold after nations across the globe have chosen to negotiate with the United States rather than stand with China. Last month, I took an order for a batch of copper parts. I've already bought all the materials. It cost tens of thousands, and everything has been cut, ground, washed, and engraved. It's not finished yet, but today the customer messaged me and said the delivery might be delayed. After customs clearance, the taxes have gone up too much. Our orders are worth over $50 million. This year, we're already booked through May 2026. But with this 30% tariff hike, the impact on us is huge. Kung napapansin ninyo, mga kaistorya, yung binanggit pa lang doon nung lalaking Chinese ay 30% tariff pa lang. 2 beses kasi itinaas ni Donald Trump, kung hindi ako nagkakamali, o 3, mga kaistorya, no? Ngayon, from 30%, nagtaas pa ng isa pa at nagtaas pa ng isa pa hanggang sa 145%. Umaaray na yung mga negosyante sa China. 30% taripa pa lang yun. Paano pa kaya ngayon na 145% na? Paano natin nasabi na ang Pilipinas makikinabang sa taripa na yan ng Amerika na ipinataw sa China? At paano nasabing makikinabang ang Pilipinas gayong tayo'y pinatawan din ng Amerika ng 17% tariff? Eto, mga kaistorya, si Money Control. Ang kanila pong reference na binasihan ay si Moody's. Malaysia, India, and Philippines to benefit from trade diversion due to US tariffs. Moody's rate. Ang sinasabi dito mga kaistorya, makikinabang ang Pilipinas dahil dun sa tinatawag na trade diversion. Yun yung pinaliwanag ko sa inyo
kanina, yung mga lumalayas sa China na mga global investors naghahanap ng bansang pupuntahan ang kanilang spot. At ngayon mga kaistorya, nasa spotlight ang Pilipinas. Sila ay pupunta ng Southeast Asian countries. Nasa spotlight ang Pilipinas. Bakit? Bakit? Unti-untiin natin mga kaistorya ha. Ito naman po ay si The Straits Times. Philippines sees benefits as Trump tariffs hit peers harder. Binanggit ha, Pilipinas. Makikinabang. The Straits Times ang may sabi. Bakit naman ganon? Kanina ang sabi dun sa tinatawag na trade diversion. Bakit Pilipinas? Ang dami namang bansa sa Southeast Asian countries. Ito. Earlier, he announced a rate of 17%. Si Donald Trump ang binabanggit na he. That is the second lowest in Southeast Asia after Singapore's 10% and is smaller compared with Vietnam's, which was hit by a 46% reciprocal tariff, and Thailand with 37% based on the annex. Kita ninyo mga kaistorya, 17% lang sa Pilipinas ang ipinataw. Samantalang sa Vietnam, 46% at sa Thailand ay 37%. Kaya pumunta ang mga investors na ito sa Thailand o kaya sa Vietnam, after Singapore perhaps, sa Pilipinas sila pupunta. Galing ng presidente natin, ay hindi tatanggapin ng mga kapapaitan. Bahala sila, mga kaistorya, no? Basta ang importante, mga kaistorya, maganda ang mga broadcast, ang mga sinasabi ng mga eksperto tungkol sa Pilipinas. Ngayon, dagdag po na balita para sa mga government employees na sumasawsaw sa usaping politika, kaiingat kayo. Ang sabi dito ni GMA News Online, CSC government personnel liking, sharing political posts may face suspension. Nako, ingat! The Civil Service Commission has issued a memorandum prohibiting government officials and employees from participating in partisan political activity, including liking, sharing, among others, social media posts during the campaign period for the May 12, 2025 polls. Lahat po yan, kasi yung mga teachers, mga empleyado sa lahat ng ahensya ng gobyerno, lalo na mga kapulisan, lalo na mga sundalo, bawal po sa kanila yan. Basta lahat po ng government employees, lahat po ng mga pinapasweldo ng gobyerno, bawal po kayong lumahok sa mga usaping politika. Kahit nga mag-share ka man lang ng posts, bawal po yun. Kasi nasa code of conduct mo naman po talaga yan. Bawal po yan. The prohibition is stated under Memorandum Circular 3-2025 or the reminder not to engage in partisan political activities during the campaign period of the 2025 midterm elections, citing the 1987 Constitution among other existing laws as basis. Government officials and employees are further reminded to be prudent when using social media. Social media functions such as liking, commenting, sharing, reposting, or following a candidate's or party's accounts are considered as partisan political activity if these are resorted to as means to solicit to support for an or against a candidate or party during the campaign period, the memorandum read. Yun lang palang mag-follow ka sa kanyang account sa Facebook o sa Instagram o sa X, bawal po pala yun. Kung yung pina-follow mo na yun, politiko, bawal yun. Base po dito sa memorandum na sinasabi, may mga kambing na nagmimi-mi. Given their nature, the prohibited activities may be committed not only during but also outside office hours. Kahit nasa bahay ka na, bawal pa rin, no? For the duration of the campaign period, it may also be committed even outside office premises. The memorandum added, wag nyo nang isugal po yung trabaho ninyo. Suspension, no? Record pa. The 1987 Constitution states that no officer or employee in the civil service shall engage directly or indirectly in any
electioneering or partisan political campaign, and that no member of the military shall engage directly or indirectly in any partisan political activity except to vote. Ayun ang sabi mga kaistorya ha. Patalastas po sa mga naghahanap ng dekalidad, matibay at mura na hollow blocks dyan po sa bandang Butulan, Kabanggan at Iba, Zambales ay sa 7 Brillantes na po kayo bumili. Screenshot nyo ang kanilang contact number, tawagan ninyo, sabihin po ninyo na kayo ni-refer ng inyong lingkod ni Juan Historiador. Bibigyan nila kayo ng malaking discount, malaki ang matitipid ninyo, bukod pa mas mura silang magbenta kaysa sa iba at matibay pa. Dinadayo po yan sila, nagkakaubusan dyan, nag-aagawan dyan ang mga customers, mga kaistorya, no? Dahil mura na nga, matibay pa. Ang ginagawa nga nung iba, gagawin pa lang, ay binabayaran na nila para siguradong wag na silang maunahan ng iba. Ang kanilang exact location po ay along Paitan Road, yung papuntang Taugtog or Camara, no? Project 4, Barangay Batunlapuk, Butulan, Zambales. Sa mga gusto ng ganyang klase ng endorsement, kontakin nyo lang po ako sa aking email, juanhistoriador@gmail.com. Yan po ang mga balita, impormasyon, kuro-kuro, opinion, reaction, komentaryo, kritisismo na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Maraming salamat po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo na laging nanonood, laging nag-like, nag-share, nakikinig pa nga, laging nakaantabay at walang sawang sumusuporta sa inyong lingkod. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat at salamat din sa mga bagong viewers natin. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe at pakipindutin na rin po ang notification bell. Nagpapasalamat tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.